Masayang araw po mga ka-PL. Balita ko, nagyaw-yaw daw itong si Aling Angie Locsin, mga kababayan. Ang darnang hinangaan at inaabangan ang kanyang teleserye nung kanyang kasikatan. Ngayon po, aminin niya mat hindi, laos na siya. Kaya siguro, nagyaw-yaw itong aling ito, mga kababayan, para magpapansin, para magpasikat. Ang napili pa na yaw-yawan, mga kababayan, si Senator Robin Padilla, na para bagang meron siyang tampo. Mababasa po natin, mga kababayan, ang kanyang post sa kanyang sariling social media account. Hindi ko na lamang po kinuha, mga kababayan, at napakahaba. Binasa ko na lang, inintindi yung pinakapunto niya ho, mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bagamat viral na po ito, isa po sa hinihimutok nitong ating Darna, mga kababayan, ay nawawala di umano. Itong si Senator Robin Padilla, nung panahong siya ay nire-red tag o si Angie Locsin ay nire-red tag. Wala di umanong imik si Senator Robin Padilla. Kung baga, hindi mo nga ako pinagtanggol nung nire-red tag ako Parang ganun po. Meron siyang sama ng loob kay Senator Robin Padilla, mga kababayan. Ngayon, kung meron man siyang sama ng loob kay Senator Robin, karapatan niya yan. Kung ano man ang kanyang pinagdadaanan ngayon, wala tayong pakialam. Pero, karapatan siguro nating makialam, mga kababayan, lalo na idinawit niya ang pangalan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Isang religious leader, kilala, nirerespeto at ginagalang ng ating mga kababayan, na kung bastusin nitong si Angie Locsin, ganun-ganun na laang, mga kababayan. Bakit niya dinadamay? Ito kasi ang tanong bakit niya dinadamay si Pastor Apollo C. Quiboloy? Gayong nananahimik na yung tao sa kulungan. Wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi naman siya binabanatan. Tahimik nga ni Pastor Apollo Quiboloy ngayon. Bakit mo binabanatan? Darna. Hindi kaya ito ang dahilan, mga kababayan? Bakit galit din itong si Angie Locsin kay Pastor Apollo C. Quiboloy? Kayo na lamang po ang umusga, mga kababayan. Panoorin po natin itong video. Okay? Ito na. Panoorin po natin ang isa sa mga sinabi ni Doc Loren Badoy at ni Ka Eric sa kanilang live, mga kababayan, sa Bigwas Aguila. Siya nga pala, sa mga hindi pa po nakasubaybay sa programa nitong dalawang kaibigan natin, Bigwas Aguila, panoorin po ninyo at abangan ang kanilang programa araw-araw. Marami po kayong matututunan, lalong-lalo na po, mga kababayan, sa usapin sa mga makakaliwang grupo. Ito na po yung video, panoorin na po natin. Yeah, tsaka Eric, nag-immersion si Angel Locsin. Pumupunta sa siya. Guerrilla Zone area, Sa yes. Guerrilla Zone area siya pumupunta, di ba? Tama. So, Tama ka ano din, ibig Ma'am Ray, sabihin lalo nun? na sa Mindanao. Yes. Ano ibig sabihin nun, Eric? Ibig sabihin po, malalim yon. Either siya ay na-recruit, posibilidad, hindi ko ma-confirm kaya hindi ko siya nakasama, pero ang indicator na binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung mga kasama niya, sila Chad Buok, yung kanyang kapamilya na si Nery Colmenares, alam din niya, yung kapatid niya, at marami siyang mga kasama na kakilala niya. Pag sinabing kasama, mga kasama sa CPP, NPA, NDF. So, posible bang na-recruit siya sa underground? That is a possibility, but I cannot confirm. Ma'am, go ahead. Yes, I'm sorry. I'm interrupting. Pero you were saying, di ba, these are the things, 1, 2, 3, like that. But also that post of hers, di ba? I mean, it seems like it's faithful to the CPP propaganda.
Diba? Yes, tumutugma She's talking about red tagging, Mm, NTF-ELCAC, Pastor yun, Quiboloy, Duterte, di ba? Why, Duterte. we take exception nung kay Pastor Quiboloy because maybe you have to explain to the Filipino people bakit ang CPP, NPA, NDF ay galit kay Pastor Quiboloy. Oh, naku, grabe ang galit kay Pastor Kibuloy at sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI ng CPP, NPA, NDF. In fact, pinag-uusapan niya nila Joma Season sa Netherlands, ang program na binuo ni Pastor Kibuloy na laban kasama ang bayan. And that is not an exaggeration, Ma'am Lorraine. Kasi nagulat sila na may programa sa television, first of its kind in the history of Philippine television for 3 hours, 5 times a week, libre. Doon lang yan sa SMNI, sponsored, supported by Pastor Kibuloy out of their generosity and belief. So si Pastor Kibuloy po is a solid anti-communist terrorism advocate and leader, and associated pa kay Pangulong Duterte sa at tinutudo-tudo, wala pong makakapantay sa pribadong suporta ni Pastor Kibuloy ng SMNI at ng Kingdom of Jesus Christ sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng binuo ito. In fact, as a former member of the NTF-ELCAC, I will go as far as saying that Pastor Quiboloy is a pillar of the Yes. anti-CPP movement in the Philippines, no? One of the Correct. strongest pillars. So, reading that letter of Angel Locsin, that post of hers, para out of nowhere, you talking about Pastor Quiboloy. Tapos yung CPP na kwento na rape, di ba? Rapist, Pinagsasabi mo, gago yan sa ang mga rapist Genofundo. NPA, yung mga kasama ng uncle mo, ng nina Nery Colmenares at saka mga kapatid mo. So, di ba? So, for me, parang that letter of hers says a lot about her, di ba? So ayun na nga, mga kababayan ha. Ano ho sa palagay ninyo? Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Bagamat malinaw na walang sinasabi itong dalawang kaibigan natin na si Angel Locsin ay kaanib ng makakaliwang grupo, mga kababayan. Hindi po nila tinumbok o hindi po nila klinaro na kung miyembro ba si Aling Darna sa makakaliwang grupo. Pero ayon sa dalawa, ang kapatid ni Darna at ang kanyang tiyuhin na si Colmenares, mga kababayan, di umano'y membro ng makakaliwang grupo. Ngayon, hinala lang ang meron itong dalawang ito. At nagtatanong pa nga sa live na ito, sa programa nilang ito, mga kababayan, bago po itong video pinanood ko po sa inyo, na minsan po ay natanong ni Doc Lorraine dito sa programa nila na ito, na ikaw ba, Angel Locsin, ay miyembro? NPA ka ba? O nagtatanong lang sila ha. Hindi sila nanre-red tag. Hindi sila nagpaparatang na ikaw ay miyembro ng makakaliwang grupo. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, mga kababayan, isa di umano sa haligi na lumalaban sa makakaliwang grupo. Patunay, laban kasama ang bayan, programa ni ka Eric Celis at ni Dr. Lorraine Badoy, yung mga nagdaang taon, kinakalaban ho nila ang makakaliwang grupo. Isa si Pastor Quiboloy sa nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo na yan. Baka yun ang dahilan. Ulitin ko, baka yun ang dahilan, mga kababayan. Kaya galit na galit itong si Darna kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasi sa post niya sa kanyang sariling social media account, parang nagtatanong itong si Angel Locsin, bakit ka dumidikit dyan kay Pastor Apollo si Quiboloy? Ayan, ano pakialam mo? Angel, anong pakialam mo? Ang ginagawa ni Senator Robin Padilla na pakikipagkaibigan kay Pastor Apollo si Quiboloy, walang masama.
nakikita maaari nitong si Senator Robin Padilla ang ipinaglalaban ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa laban niya sa mga makakaliwang grupo at maaaring nagustuhan yan ni Senator Robin Padilla etong laban na ipinaglalaban ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang labanan etong mga makakaliwang grupo. Hindi ka ba natutuwa, madam, na mawala na at maubos na ng tuluyan itong mga makakaliwa sa ating bansa na isa sa mga nagpapagulo? Maliban sa magulo na nga itong kasalukuyang administrasyon, dumagdag pa sila. Pero bakit mo pinupuna ang pakikipagkaibigan ni Senator Robin Padilla kay Pastor Apollo C. Quiboloy? Ano pakialam mo? Hindi namin sinasabi na ikaw ay kaanib sa makakaliwang grupo, pero ang datingan po, madam, ng inyong mga sinasabi, parang ganun eh. Parang lang naman Kasi, sino magagalit sa isang pastor na lumalaban sa makakaliwang grupo? Sino magagalit? Gayong mabuti naman yung kanyang ginagawa. Gayong marami naman tayo makikinabang sa ipinaglalaban ni pastor na buwagin at tuluyan ng mawala sana itong mga makakaliwang grupo. Walang matinong taong magagalit sa ginagawa ni Pastor Apollo Quiboloy, Madam Locsin. Kung matinong tao ka hindi ka magagalit sa ipinaglalaban ni Pastor. Matutuwa ka pa nga siguro eh. Ako at ang pamilya ko, isa sa mga natutuwa sa ginagawa ni Pastor na labanan, durugin itong mga makakaliwang grupo dahil kami po, Madam Locsin, kami po ay biktima nitong mga makakaliwang grupo. Sa paanong paraan nila kami biniktima? Una, yung maliit na lote na nabili ng aking tatay nung kanyang kabataan sa Bukidnon, nung kasagsagan at sobrang dami pa nitong mga makakaliwa sa lugar na yun. Yung panahon na yun, matagal na yun mga 70s pa yun. Inagaw po sa amin yung pinaghirapan ng aking tatay na bilhin niyang lupa na yan. Inagaw ng mga makakaliwa. Hindi ka magagalit? Ikatutuwa mo yan? Sige nga, madam. Kundinahin mo nga sila sa mga ginagawa nila. Pang-aagaw ng ari-arian ng ibang tao na hindi naman sila naghirap. Panggagahasa nila sa mga kapwa nila miyembro. Kundinahin mo nga yan. Narinig ka ba namin na kinundina mo ang ginagawang panggagahasa ng mga makakaliwang grupo sa kanilang miyembro? Di ba wala kami narinig sa'yo tungkol dyan, madam? Tuloy, nagkaroon ng haka-haka itong dalawa, si Ka Eric at Doc Lorraine, kasama ng ating mga kababayan na baka nga ikaw, baka nga naman ikaw ay kaanib din. Kasi yung kapatid mo di umano, nariyan na sa grupong yan. Pati yung iyong tsuhin, nariyan na sa grupong yan. Tapos tikong bibig ka sa mga ginagawang kamalian o pagkakasala nitong mga makakaliwang grupo na ito. Tikong bibig kayo hanggang ngayon. Mga kababayan, maaari kayang yon ang dahilan kaya dinadamay nitong si Angie Locsin sa tampo niya o galit niya kay Senator Robin Padilla. Maaari kaya na yun ang dahilan kasi si pastor ay lumalaban sa makakaliwang grupo? Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Okay, ito pa isang balita, kapapasok lang, 4 na oras pa lamang po ang nakalipas. Nagpapapogi na talaga si Bangag, mga kababayan. Hindi niyo napansin? Lahat ng mga pamimigay ng ayuda, naroon siya. Bagamat sinabi na nga ng DILG o ni John Vic Rimulya na bawal na ang epal
Meron silang anti-EPAL policy. Di ba? Walang politikong pupunta sa pamimigay ng ayuda. Pero si Bangag, noong mga nakaraang buwan pa, madalas ho nating makita sa mga pamimigay ng ayuda. Panay ang EPAL ni Bangag, mga kababayan, palibhasa, malapit na ang kanyang SONA, wala siyang ibang ipagmamalaki, kundi itong puro ayuda. Mga kababayan namin na mga nakatanggap po ng ayuda, tandaan ho ninyo mga kababayan, hindi po ito pera ni Marcos ha. Hindi po ito pera ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa. Pera din po ninyo ito. Pera din po ito natin. Ibinalik lang po nila mga kababayan. Kaya wala kayong tatanawing utang na loob kay Marcos. Ni kahit nga magpasalamat pwede nyo pong wag nang gawin Dahil yung ibinigay niyang pera, lalo na ito, may medyo malaki-laki, pera din po natin ito. Binalik niya lang. Hindi lang nila ninakaw. Ito, balita The government is extending another round of financial assistance to more than 7 million poor and low-income households affected by rising oil prices driven by the renewed conflict in the Middle East by providing them up to 12,000 each in cash aid, mga kababayan. Naroon na tayo mga kababayan. Nakakatuwa ito. Ikaw, makakatanggap ka ng 12,000, ng 12,000 kahit ako Pag nabigyan ako nito, matutuwa ako. Pero hindi po ako matutuwa dahil si Marcos ang nagbigay. Sa mga nakakaintindi, pera po natin ito. Iniwas lang po nila muna pansamantala sa pagbubulsa. Ipinamudmud na lang po muna nila sa atin kasi malapit na ang SONA. Kayo naman, nagpapapogi po kasi wala na nga nagawang proyekto. Wala na nga tayo nakita ni isang haligi ng MRT o LRT. So ito po ang pinakamadali na paraan para makita sila ng tao na kuno gumagawa sila ng kabutihan, tumutulong sila sa mga kababayan natin. Simple. Ayuda, ayuda, ayuda. Gawain po yan ng isang sindikato, mga kababayan. Yan po ang ginagamit na pamamaraan, pagpapabango sa kanilang pangalan, para maging mabuti sila sa paningin ng ating mga kababayan, ay ang ayuda. Ayan. Ngayon, sa mga makakapanood nito, na mga nakatanggap ng ayuda na yan, o makakatanggap pa lang, o yung mga nakatanggap na noong nakaraan pa, huwag nyo pong ilalagay sa isipan ninyo na mula yan sa bulsa ni Marcos. Pera po nating lahat yan, mga kababayan. Hindi niya po pinaghirapan yan. Tayo din po ang naghirap niyan, mga kababayan. Baka mamaya magulat kami. Magulat na lang tayo na, teka, ba't ang taas na ng ratings nitong mama na ito? Dahil lang sa mga paayuda-ayuda niya na estratehiya yan ng mga taong sindikato. Di ba? Tumaas yung ratings. Dahil namigay ng ayuda, ay hindi ho. Atin pong pera yan, ha? Tatandaan po ninyo, mga kababayan. Okay? Para hindi po tayo maligaw. Magaling manlanse itong mga ito. Sa pamamagitan ng ayuda, lalansihin po ang inyong kaisipan. Lalasunin kayo sa barya-baryang ipinamimigay ho nila sa atin, mga kababayan. Malalansi po kayo kung, papalakpak na inyong tenga. Ang galing ng presidente. Namigay ng 12,000, malaking bagay na ito. Pera nyo po yan. Hindi niya po pera yan. Okay? Eto, idadagdag ko lang, mga kababayan. Sa kabila ng kahiyahiyang net satisfaction rating ni Bangag,
na nakapagtala ng mga nakaraang quarter ng negative 15. Oo, ngayon negative 7 na lang, pero negative pa rin. No? Baba ng kanyang net satisfaction ratings, samantala ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, pataas ng pataas. Noong Marso, mga kababayan, taong 2026 pa rin po, nakapagtala ang ating pangalawang Pangulo, ayan, nakikita nyo naman, plus 29% po, mga kababayan. Etong June lang, plus 31%, tumaas pang lalo. Si Bangag, nananatili po sa negative. Negative 7. Partida, ha? Pinupukol pa ang ating pangalawang Pangulo. Pinagbibintangan na di umano'y kawatan. Yung mga nagmamalinis na di umano'y wala silang ninakaw sa kaban ng bayan, itinatanggi nilang paratang ng 18 Marines na hindi daw sila tumanggap ng bilyon-bilyong halaga na inilagay sa maleta. Bagsak ang ratings. si Junior, bagsak, mga kababayan. Ang pangalawang Pangulo, pinagbibintangan nagnakaw ng 125 million. Bakit tumataas? Alam kasi ng tao alam ng tao simple na lang. Sino bang magnanakaw na umamin na siya ay nagnakaw? Natural, wala. Pero anong ginawa ng pangalawang Pangulo? Oo, hindi niya rin naman aaminin kasi wala namang talaga siyang ninakaw. Anong ginawa ng pangalawang Pangulo? Ay di sige, ipa-impeach niyo ako. Para sa mismong impeachment trial kami magpapaliwanag na kami ay hindi nagnakaw. Parang ganun. Ang ginagawa ngayon ng OVP. Sa mismong impeachment trial, maririnig ng publiko ang aming rason na kami ay totoong hindi nakapagnakaw. Pero yung mga nagnakaw, mga kababayan, itinatanggi nila na hindi daw sila nagnakaw, pero sa ratings pa lang bagsak na. Ang pangalawang Pangulo, tuloy-tuloy ang pagtaas, lalong-lalo na, nalalapit na po ang halalan, 2028, magiging presidente po itong ating pangalawang Pangulo. Kung noong mga nakaraan, nasabi ho natin na baka ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo dahil sa trial o impeachment trial na ginagawa sa Senado, ayun, nabasa ho natin na magiging presidente na ang ating pangalawang Pangulo sa 2028. Lalo na't nag-atras na ng mga testigo itong prosecution team. Nag-atras na sila. Kasi hindi nga mga abogado, yung mga susunod na salang na yon, o yung mga isasalang pa lang, o yung mga tinanggal mismo. Mga hindi abogado ay kung yung abogado nga, dalawang magkasunod. Nagsipag-aral ng abogasya, nagbabasa ng libro, 2 oras, araw-araw, nung sila'y nag-aaral pa lamang sa pagka-abogasya, hanggang sa naging abogado, nilamon nga ng buhay. Sa investigasyon. Naganda utal-utal nga, lalo pa kaya yung mga susunod na sasalang sana. Sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo bilang witness mula sa prosecution team. Iniatras nga nila Patunay ho yan, mga kababayan, na matatalo na sila. Atin pa rin po ang huling halakhak, tandaan nyo ho yan, mga kababayan. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.